Balita. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Mindanao. Araw ng Biyernes, ika-13 ng Oktubre, taong 2023. Ako si Juliana Faye Minorca. At ito ang nagliliyab na balita sa oras na ito. Nagtakda ng price ceiling sa bigas si Pangulong Bongbong Marcos bilang tugon sa mahal na bintahan ngayon sa merkado. Ngunit ilang mga negosyante may pangamba. Nakatutok si Juliana Faye Lamera. Sa nakalipas na linggo, tila di mapigilan ang pagmahal ng bigas sa mga pamilihan. 50 pesos kada kilo ang pinakamura at 60 pataas naman ang pinakamahal. Solusyon ng Malacanang, price ceiling o hangganan ng presyo na pwedeng ibenta ang bigas. 41 pesos sa regular milled at 45 pesos naman sa well milled. Batay sa Executive Order o AO ng Pangulo, encourage anyone who finds that someone or retailer is selling at above the price ceiling, i-report po ninyo para matignan po namin at tiyakin na hindi lalampas doon sa ating presyo na linagay. naunang sinabi ng Pangulo na nababahala siya sa pagmahal ng bigas kahit sapat ang supply. Dahil pang regular 12 mid lang ang saklaw na utos, babantayan ng Trade at Agriculture Department sakaling may magbenta ng bigas. Bilang premium o ihalo sa premium upang mapaikutan ito ng price ceiling. May kaakibat na parusang multa at pagkakakulong ang paglabag sa Price Act. Muli, ito po si Juliana Faye Lamera. Balik sa iyo, July. Ngayon pong epektibo na ang price ceiling sa bigas, numero 1 na sa pool ang mga rice retailer, kaya naman para hindi tuluyang malugi ay may ayuda raw na ibibigay ang gobyerno. Magkano naman kaya? 15,000 pesos po kada rice retailer at ito po ay tinatarget natin kung hindi man within the week, ay next week po ay maibigay po kaagad natin sa ating mga apektadong retailers. Siyempre, kailangan po ay registered po yung business sa kanila para siyempre malaman. Hinihintay na lang ng DSWD ang listahan ng qualified beneficiaries mula sa Department of Trade Industry na ibabalidate naman ng Department of Agriculture at batay sa Department of Justice, bubuo sila ng grupong magmomonitor kung sumusunod ba o sinusunod ba ang price cap. Sabi nga ni Secretary Jesus Crispin Remulla, meron din silang team na nag-iimbestiga sa rice smuggling. Pinag-aaralan daw nila ang mga kasong pwedeng isampa sa mga namamantala, gaya halimbawa ng economic sabotage at profit dealing. Muli, ako si Juliana Faye Minorca, nagbibigay ng nagliliyab na balita. Ito ang Lakas Balita.